Sila na po magbigay sa inyo. Okay, Jamie, to be followed by MJ Mondehar, Sunshine Radio, and then Joy Cantos and Mamilos. Sir, I don't know if you would know, pero yung sinasabing workshop kanina ni Sir Bato, kasama ba doon yung PNP? Yes, so I think he mentioned that kasama yung PNP. Opo. Could you explain po kung bakit merong defective na intelligence? Like yung judge patay na for 8 years, tapos yung isang ina-accuse na congressman daw, never naging legislator. What's the explanation for it? I don't have the answer, ma'am. I was not privy to the technical working group. But despite the defective information, are we still sure na accurate yung information na binigay? You have to ask the chief, the proper officer for that. I cannot answer that with authority. MJ Mondehar. Sir, good morning. My question goes to the PIO. Sir, sa listahan po ni President Duterte, bakit daw wala pong LGUs or police officers na involved here in the NCR? Sir, Paulit po. yung sa listahan, sir, ni President Duterte, bakit daw po walang LGUs or police officers na mention dito sa NCR? LGUs. Yung official, sir. That's the second wave. There will be. Second wave. Opo. The release of the president, hindi ho namin control, no? Once the names are mentioned, then the instructions or the order of the president is directed to the agency that will be tasked to handle these personalities. So ganun po yung hinihintay po namin. Miss Joy Cantos of Filipino Star ngayon. Ipaparating mo ma'am natin, Joy. Sir, ano na lang, sir? I-recommend ba ng PNP, sir, yung whole departure order sa lahat ng mga na-investigate kasi baka umalis sila, sir? Yung mag-handle po si IDG and the Internal Affairs, their recommendation po, base po dun sa magiging resulta ng kanilang ginagawang custodial investigation. Ipapaalam po natin. Next is Ma'am Eunice Calma, Filipino Star. And then Jonathan Andar of DWIZ. Mirror. Filipino Mirror, ma'am. Yes, ma'am. Sir, aside from CIDG at IAS, magre-request ba ang Philippine National Police ng independent body na mag-iimbestiga dun sa mga police? If directed, then it can be done. For now, kami po ang hahawak sa mga uniform personnel. The Internal Affairs is there. We have also our DPRM, yung DLOD, yung Discipline Law and Order Division, but Motopropyo ang nag-handle po talaga ng mga kaso. Kapag miyembro po ng PNP, nandiyan po ang Internal Affairs. How about dun sa hanggang dun lang ba sa kanila iikot ng investigasyon o i-encourage yung mga police, for example, yung PO1 kanina, masyadong napakababa ng rango niya para ma-involve dun sa case. For example, kung may kinalaman yung kanyang superior, at darating ba doon ang investigasyon? Darating po tayo hanggang doon. Aalamin po ng nagsasagawa ng investigasyon dahil yung deployment po ng PO1, mayroon po siyang supervising officer. So titingnan po natin base po sa magiging salaysay ng nasabing PO1. Another question, sir. Yung pong mga agency na nag-imbestiga, magre-request din ba ang PNP na mag-counter investigation sa kanila? Kasi katulad po ng inamin ni PNP Chief General De La Rosa, sira ang imahe ng PNP ngayon. Pwede po yun. Pwede po magsagawa ng iba pang another unit that can make the investigation. Open po rin po kami. Salamat. The first round will be closed by Jonathan Anda, DWIZ. Sir, sa IAS po. General, yung 32 police, sir, understand, pipigain nyo para makakuha kayo ng info. Pag sila ba may mga kinantang pangalan, ipatatawag din po ninyo, ano po ba yung magiging proseso pagkaganda po? Ang operations ng Internal Affairs Service is always intelligence-led. I have offices in the different regions and in the different provinces. So I will have to task my intelligence operatives there to validate some of the information and then do a case build-up. And then ipapatawag din natin, definitely. We will make them accountable.
Sir, binawian na rin ba sila ng baril? Kasabay ng pagbawi dun sa lisensya? Kasama po sa recommendation po ng Internal Affairs Service ang pagbawi ng baril sa kanila at kung personal yung baril, yung temporary suspension ng kanilang mga lisensya po. Sa ngayon, sir, dala-dala na nila yung baril. Hindi ko lang, pero magre-recommend kami sa FEO nung mga sinabi mo, suspension ng licenses, maybe suspension ng permit to carry. Mabilis na ba yan? Yes, mabilis ang ating FEO gumalaw. Sir, pagbawi na rin sa badge. Ay, hindi pa po. Yung sa baril lang po tayo. Other question, Ms. Aya, and then Rhea. Sir, automatic ba itong mga police undergo ng drug test? Lahat sila? Oh, Pagka-submit nila sa... They're undergoing drug test as we speak. I see. Ano sa baba ngayon? Ms. Rhea. Sir, yung mga sumukong mayor at vice mayor, ni-recall na ba yung mga police security? That was the order of the President that the police personnel detailed sa mga to ay bumalik sa kanilang mga mother unit at ma-account, physically accounted by their supervising officer. Ngayon po, yung po kanilang mga commanders, yung mga chief of units or chief of police, magre-report po sila sa DPRM na ito po ay accounted na po nila. And then, Based po sa monitoring nyo, may mga na-recall na since yesterday. meron pong mga sinamahan din po sila ng kanilang mga immediate supervising officer. Meron pong mga dumating din pong mga regional director ngayong araw na to upang samahan din po yung mga personalities that were asked to report to the Chief PNP. Wala na pong tanong. Just for you, kung wala po, pasalamatan po natin si Police Chief Superintendent Leo Angulo Bong Loterio ng Acting Inspector General of the Internal Affairs Service. Siya po ang bago nating IAS Chief. Yun po. At unfortunately, yes ma'am, kukunin ko po yung as of 12 noon. Ibibigay po namin sa immediately, can we have that? Okay, as of 11. For info po, kasi bumalik po kagad si Director Obusan sa opisina. If you have questions pertaining to the actions of the CIDG, I'll give you the name and the number of the PIO. Pasulat na lang po. The PIO of CIDG is Police Superintendent Hasmin. Miss Hasmin, ang number po niya ay 0917-827-9591. Ang kanya pong smart number ay 0998-960-3712 para ang PIO po ng CIDG can answer your queries. Pag-aaralan po yun, yung kung pagtatanggal po ng pribilehiyo na makapagdala ng baril, kasama na rin po yung sa kanilang mga security detail. We will let you know base po mo sa magiging rekomendasyon ng IAS at ng CIDG. So, muli po, marami pong salamat. We will give you the update. We're getting ito. Magandang umaga po sa inyo.